Kumusta po mga ka-viral? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Pagkatapos nga sumipot ang Diamond Star na si Maricel Soriano noong Martes ng umaga May 7, 2024, pagkatapos nga na masangkot ang kanyang pangalan sa di umano'y PDEA leaks na nag-uugnay sa pangalan nila ng Pangulong BBM sa paggamit ng ipinagbabawal na sangkap, lumutang di umano ang pangalan ni Maricel Soriano sa listahan ng mga personalidad na target ng drug operation sa isang condominium unit sa Rockwell, Makati City noong March 2012. Pero ayon sa testimonya ng dating PDEA agent Jonathan Morales, hindi ito natuloy dahil namagitan si former Executive Secretary Paquito Ochoa ng Aquino administration. Humarap nga si Maricel Soriano sa Senate hearing para harapin ang investigasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order on Dangerous Drugs. Ginisa nga na mga tanong ni Senator de la Rosa ang veteranang aktres. Pagkatapos nga usisain kung meron itong alam sa mga nag-viral na dokumento na nag-uugnay sa kanya, ay sinabi niyang wala itong alam sa nasabing dokumento. Subalit inamin niyang meron na siyang property sa Rockwell, located at Rockwell Barangay Poblacion, Makati City, ang unit na 46C. Subalit nabenta na di umano niya ito noong 2012. Hinanap din sa kanya ni Senator Bato de la Rosa ang deed of sale ng nasabing unit. Naungkat din sa hearing ang dating issue na kinasasangkutan ng aktres noong June 2012. Hinggil ito sa pagsasampa ng kaso sa kanya ng dalawa niyang kasambahay. Dahil sa pananakit di umano sa kanila ng aktres, konektado di umano ito sa paggamit ng gamot ni Maricel Soriano, subalit dininay ito ng aktres. Pagdahilan niya, meron siyang dalawang kasambahay, subalit pinaalis niya ito dahil ninakawan di umano nila ang aktres. Naging joke naman ang sagot ni Maricel kung totoo bang binubog niya ang dalawa niyang kasambahay. Aniya, paano niya bububugin sila? Dalawa sila, hindi niya kaya. Ang kaso niyang ito ay matagal nang naresolba dahil nakipag-ayos na ang aktres sa dalawa niyang katulong 1 taon pagkatapos siyang sampahan ng reklamo. At narito naman ang opisyal na pahayag ni Maricel Soriano na binasa sa Senado pagkatapos nga niyang maiugnay sa listahan ng PDEA. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang na senador at sa mga narito po ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng investigasyon galing kay Senator Bato de la Rosa para magbigay ng komento tungkol sa pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-una, humihingi po ako ng paumanhin dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. First time ko talagang makatanggap ng investigasyon at humarap sa Senado. Nakakakaba at nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit ako naimbestigahan sa hearing. Nagtataka po ako dahil lahat ng mga tumitistigo dito ay nagsabing hindi verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyong naganap. Pasensya na po. Gayunpaman ay mataas ang respeto ko sa Senado at sa lahat ng mga senador na naririto ngayon, lalo na kay Chairman Senator Bato de la Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, makikipagtulungan po ako sa investigasyon, subalit nakikiusap lang po ako na kung sakaling merong usapin tungkol sa mga legal na implikasyon, ay sana pagbigyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Kung meron naman pong legal questions, pinahihilunturutan ko po si Attorney Maranan na magsalita para sa akin. Maraming salamat po. At yan nga ang bahagi ng investigasyon sa Senado ng sa premyadong aktres na si Maricel Soriano. Kamakailan lamang.